Yo, bago ang lahat. Alam naman natin, ang Dallas Mavericks ay nasa win now mode. May superstar sila, pero hindi pa rin sapat ang roster para maging championship contender. May issues ang team. Inconsistent defense, kakulangan sa spacing, health problems ng stars, at minsan, chemistry issues. At dahil dito, ang management ng Dallas ay reportedly handa nang maglabas ng malaking changes bago ang trade deadline. Unahin natin si Klay Thompson. Naging malaking storyline ang paglipat niya sa Dallas, pero eto ang problema. Hindi nagkaroon ng ideal role si Klay sa system ng Dallas. Minsan nawawala sa offensive rhythm. May decline sa lateral quickness niya sa depensa. At mataas pa ang contract number niya. Realistic scenario. Kung hindi tugma ang laro mo sa system, mabilis kang mapupunta sa trade block. At yan ang nangyayari kay Klay ngayon. Kaya ayon sa mga insiders, open ang Dallas sa pakikinig ng offers para kay Klay, lalo na mula sa teams na naghahanap ng veteran shooter. Next, Anthony Davis. Ito ang pinaka-shocking pero realistic na scenario. Reports say na possible fresh start si AD at hindi na siya long-term fit sa Dallas for several reasons. Malaking concern ang injuries, hindi stable ang availability niya, ang kontrata niya ay sobrang bigat. Ang Dallas management, ayon sa sources, hindi na willing i-commit ang future kay AD. Kaya kapalit ng malaking contract niya, ang plano ng Mavs ay maghanap ng mas reliable big man, defensive center, at athletic wings. Ang direksyon nila ay fit over star power. Ngayon, bakit pati si Daniel Gafford? Siya ang pinaka-reasonable at realistic na isama sa trade dahil may value siya bilang rim runner, athletic big, good contract, at maraming teams ang interesado. Pero dahil gusto ng Dallas mag-restructure ng frontcourt, posibleng i-package si Gafford kasama ng picks o ibang veteran para makakuha ng mas versatile na big man. In short, hindi dahil hindi maganda laro niya, pero dahil asset siya na pwedeng makatulong sa bigger trade. Ang direction ng Dallas ay clear. Build a new core around younger, faster, healthier players. Realistic goals nila ngayon, maghanap ng defensive wing na solid, maghanap ng mobile big man, magdagdag ng shooters na mas consistent. Ayusin ang salary flexibility para sa future. Kung aalis si Klay, AD at Gafford, makakakuha ang Mavs ng future picks, young role players, at cap space flexibility. Ito ang move na ginagawa ng teams kapag hindi nagwo-work ang star-heavy build. Yan ang latest at realistic Dallas Mavericks trade update kung saan posibleng i-move sina Klay Thompson, Anthony Davis at Daniel Gafford. Ano sa tingin nyo mga ka-NBA? Dapat ba talaga silang palayain? O sayang ang potensyal? Comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Don't forget to like, share, and subscribe para sa araw-araw na NBA updates. Thanks for watching. Peace out.